Mag-install tayo ng tatlong circuit breaker. Itong setup na ito, pwede ito gamitin sa bahay. Explain natin mamaya pagkatapos. Maglagay tayo dito ng supply, yung manggagaling sa service entrance. Tapos maglagay tayo ng jumper, papunta dito sa kabilang circuit breaker. Kapag ganitong nagja-jumper lang tayo dito sa line side, kailangan mahigpit na mahigpit yung pagkakalagay ng wire para iwas loose connection. Tapos dapat hanggang 2 wire lang yung ilalagay dito para balance yung screw bolt pag naghigpit tayo. Kasi kung lalagyan mo ng 2 dito sa gilid, tapos dito sa kabilang gilid isa lang, tatagilid yung screw bolt natin. Madaling magka-loose connection yan. So dapat 2 wire lang. Isa sa magkabila ang gilid para pantay yung pagkahigpit sa screw bolt. So itong wire natin dito sa line side, sa supply natin, ito yung line. Ito naman yung neutral, tong puting wire. Nag-jumper tayo papunta dito, ito na ngayon yung line. Ito naman yung neutral. Nakaparallel lang yan galing dito. Tapos maglalagay naman tayo ng isa pang jumper papunta dito sa kabilang circuit breaker. Nakaparallel lang din yan. Yung line dito, line rin dito. Yung neutral, neutral rin dito. Nakaparallel lang yan. So tapos na tayo mag-jumper ng wire. Yung supply, nakaparallel lang yan papunta dito sa kabilang circuit breaker. Tapos papunta rin doon sa isa pang circuit breaker. Yung line, dito yan sa gilid. Pati dito sa kabilang breaker. Yung neutral naman, doon naman sa kabilang terminal ng breaker. Pati dito sa isa pang breaker. So kung gagamitin natin ito sa isang bahay, ito 30 amperes ito. Ang pwedeng ilagay dito na appliances, yung may matataas na power, aircon o kaya ref, at iba pang appliances na matataas yung power. Yung gagamitin natin dito na wire, number 10, standard wire para sa 30 amperes. Tapos yung gagamitin dito na outlet, kung halimbawa lalagyan natin ng outlet, SPO, Special Purpose Outlet. Yung tatlo ang butas 3-prong. May neutral, may live, may ground. Para yon sa mga appliances na matataas yung power. Yung mga plug nila,
may tatlong terminal. May ground, may neutral, may live. So ang capacity ng 30 amperes na circuit breaker, 30 amperes ay katumbas ng 6,900 watts. So 6,900 watts i-multiply natin sa 80% para makuha natin yung safety factor na allowed natin gamitin sa bawat circuit breaker. 6,900 watts times 0.80 is equal 5,520 watts. Yan yung allowed natin gamitin dito sa 30 amperes na circuit breaker. Pagdating naman dito, 20 amperes ito. Pwede ito gamitin para sa mga outlet. Doon sa mga outlet na ipapatakbo natin sa loob ng isang bahay. 20 amperes. Ang capacity ng 20 amperes, 4,600 watts. I-multiply natin sa 80%, ang 20 amperes ay katumbas ng 3,680 watts. Ang pwede nating ilagay na outlet dito, 10 piraso na tugang outlet. Ang wire naman na gagamitin natin dito, number 12. So dito naman sa circuit breaker na isa, 15 amperes ito para sa mga ilaw. Ang capacity nito, 3,450 watts. I-multiply natin sa 80%, ang 15 amperes ay katumbas na 2,760 watts. Ang pwede natin ilagay dito na dami ng ilaw, 27 pieces na tigwa 100 watts. Yan ay katumbas sa 2,760 watts na capacity ng 15 amperes na circuit breaker. Kung halimbawa naman ang ilalagay ng mga ilaw ay hindi naman aabot ng 100 watts, maraming ilaw ang pwedeng ilagay dito. Ang kailangan lang ay wag lalampas sa 2,760 watts. Pagdating naman dito sa line side, yung wire natin dito number 8. Ito ang minimum wire na gagamitin natin galing service entrance papuntang main circuit breaker. So pagdating dito sa jumper natin, number 8 pa rin yung gagamitin natin na wire hanggang doon sa 15 amperes. So ganun lang kung paano mag-jumper ng wire at kung paano ito i-set up at gamitin wiring para sa bahay. I-test natin. So functional yung gawa natin. Ganun lang kung paano mag-jumper ng circuit breaker.